Amazing grace, how sweet the sound that saved. So kung pag-usapan natin dito ay yung mga panalangin natin na sinasagot ng Diyos at may mga panalangin na wala pang sagot ng Diyos. Pero alam na ninyo kung anong klaseng pananampalataya ang pinagpapala ng Panginoon? Alam niyo naman ang kwento ng Bible tungkol kay Abraham nung siya ay tinawag ng Panginoon para ihandog ang kaisa-isa niya anak na si Isaac. Makikita niyo sa Genesis chapter 22. Ang sabi niya, "Here I am," he replied. Yun ang kanyang sagot agad. Kaya mapapansin niyo rito, nung siya ay sumagot ng "Here I am," binigyan siya ng utos. Ang utos ng Panginoon sa kanya ay, pumunta ka sa bundok ng Moriah, ihandog mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak na iyong minamahal, sabi ng Bible. Then God said, verse 2, "Take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut off enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Verse 4, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife, sabi ng Bible, as the 2 of them went on together. So alam natin ang kwento hanggang sa dumating yung time, ginapos na niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, at nung sasaksakin na niya ito, doon nagsalita ang anghel ng ating Panginoon. So sabi ito ng Bible, verse 10, "Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, 'Abraham, Abraham.' 'Here I am,' he replied. 'Do not lay a hand on the boy,' he said. 'Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.' Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram. So Abraham, verse 14, called that place, 'The Lord will provide.' And to this day he said, 'On the mountain of the Lord it will be provided.'" Ngayon sa 15, "The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, 'I swear by myself, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. And through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me." Alam niyo, itong kwento na to ay napakaraming beses na natin ito narinig, pero pag pinag-usapan natin ng faith, you always turn to what Abraham did. Kaya lang, ang pag-uusapan natin, bakit nga ba ang pagpapala ng pananampalatayang meron si Abraham ay dapat makita din natin kung ito ba ay nangyayari sa buhay natin. Kaya ang ating theme ngayong gabi ay pananampalataya na pinagpala. How's your faith? Is your faith, masasabi natin na pinagpala? Ngayon, paano mo malalaman kung ang iyong pananampalataya ay pinagpala? Ibig sabihin pinagpala, is your faith bringing results? Ang pananampalataya mo ba ay kakaroon ng resulta? Yung sinasabi mong pananampalataya mo sa Panginoon, ito ba ay nakakakita ka ng resulta? Meron ba siyang resulta? Ito kasi yung pananampalataya niya kay Lord, ito ay nagkaroon ng resulta. Ang sabi ng Bible, dahil naipakita mo na nakahanda ka sumunod sa akin, pagpapalain kita ikaw at ang iyong lahi. So hindi lang siya, kundi ang kanyang lahi. At ang sabi pa ng Bible, yung kanyang lahi na yan, magiging kasindami ng mga buhangin sa karagatan, at ang kumbaga sa atin ay parang mga sindami ng buhok, parang mga countless, yung mga hindi mabilang ng kamay at ng daliri, ay mga pagpapala nagpapakita na magtutuloy-tuloy. Kaya ngayon, ang tanong natin, bakit ang aking pananampalataya kay Lord parang walang resulta, unlike the faith of Abraham? Kaya ang tanong natin dito, is your kind of faith producing results? Yung bang pananampalataya mo ay meron bang resultang ipinakikita? Ito kasi ang sinasabi natin na pananampalataya
na pinagpala. Nagkaroon kasi yun ng resulta. Minsan, sa isang tahimik na buhay ni Abraham, tinawag siya ng Panginoon at sabi sa kanya, Abraham, Abraham. Ang kanyang sagot, here I am. He replied. Yung utos ay makikita ninyo sa verse 2. God said, sabi niya, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Unang-una, alam natin ang kwento eh. Sabi ng Bible, maaga siyang gumising at pagkatapos ay nang nakaipon na siya ng sapat na panggatong para doon sa burnt offering, yung pag-aalay niya kay Isaac sa altar, lumakad na siya kasama yung kanyang dalawang alipin at nung siya ay matanaw na nila itong bundok ng Moriah, sabi niya, o dito lamang kayo, sabi sa alipin, kami ni Isaac ay pupunta lamang sa gabi roon at kami ay sasamba. At dito makikita ninyo na nakahanda talaga siyang unang-una ay patayin yung kanyang anak dahil yun ang utos, ihandong ang kanyang anak, at number 2, sunugin ang kanyang anak. Yun eh. Siyempre bago sunugin, siya muna ay gagapusin. Kaya ulitin-ulit dito, kung ikaw yung tatay na pinagkalooban ng anak na ang anak na yan ay hindi naman agad biglang naganap, nagkaroon pa sila ng pag-aantay, bagamat si Sarah, ang sabi ng Bible, ay nanganak sa edad na 100 years old. Kung titingnan ninyo, it was not easy for Abraham to release Isaac. But because of the kind of faith, kasi alam nyo, sa dulo ng 22, makikita ninyo na kinumend ng Lord yung kanyang faith. Grabe ang faith mo, Abraham. Naipakita mo na sa akin na hindi mo kayang ipagkait ang kaisa-isa mong anak. Verse 2, siya kaagad ay sumunod. So ang tanong natin dito, bakit natin sinasabi na ang kay Abraham na pananampalataya ay pinagpala? Una-una, ang pinagpala na pananampalataya, number 1, ay hindi nagtatanong. Sometimes when unpleasant instructions, ibig sabihin yung mga hindi nakatutuwa na mga utos ng Diyos, kung minsan, question natin yan. Tinatanong natin yan. Lord, bakit naman? Lord, pinag-antay mo ko para sa anak ko ito, ay bakit mo naman, Lord, ipinapapatay at ipinaalay sa akin sa mamagitan ng pagpatay sa kanya at ilagay sa altar at pagkatapos ay sasaksakin at pagkatapos ay susunugin. Alam nyo, if there is one thing that is being tested when we are instructed by the Lord is our obedience. The reason why there is disobedience, it is because we don't believe in God. Yes, you claim, I believe in God, I obey God, I follow God, but not at the fullest of it. Hindi siya buo. Kasi bakit may disobedience? Bakit mayroong part na hindi natin sinusunod? Lalong-lalo na kapag ang utos ay hindi mo matanggap. Ang sabi sa kanya dito sa verse 2, ang instruction na malinaw, kung mababasa ninyo, God said, take your son, your only son, whom you love. Grabe ang instructions. Alam na alam ni Lord ang feelings ni Abraham towards his son. Alam na alam ni Lord. Alam ko na very precious sa iyo si Isaac because he is your only son. And I know you love your Isaac. Sabi niya rito, your son whom you loved. Ngayon, sabi ni Lord, take him to Mount Moriah and offer him to me, sacrifice him there as a burnt offering. Did he ask questions? Nagtanong ba siya? Wala. No questions asked. Ang sabi ng Bible, he rose up early. Siya ay gumising ng napakaaga. So, early, too early for the execution. Sabi ng verse 3, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Tanungin ko kayo, kapag ganito ang utos na sa tingin niyo ay parang pwede mong questionin dahil very unpleasant ang utos ni Lord. It was an unpleasant instruction that needs to be questioned. Maybe from your own perspective, pwede mong itanong, Lord, teka muna. Ibigay mo sa akin itong anak na ito. Bakit mo naman, Lord, sa akin gusto mo na siya ay aking ihandog? Pero alam niyo, walang tanong. You cannot find from the book of Genesis chapter 22 na Abraham asked God question. Will you do it? Won't you ask God? Won't you question God? Not Abraham. Abraham rose up early. He was too early for the execution. Tanong kita, ang pananampalataya mo ba katulad ba ni Abraham na kahit may mga bagay ka hindi maintindihan, ay susunod ka sa kanya?
Dito, sabi ng Bible, hindi siya nagtanong. Kaya pag binasa niyo yung kwento ng buhay ni Abraham, pinagpala ni Lord siya. I will bless you because you obeyed me. I will bless you and your descendants. Ituin sa langit at yung sinasabi na buhangin sa dagat. Those were countless. Kumbaga, ano siya, mass nouns. Hindi mabilang. Kaya tanong, kumusta kaya tayo? When was the last time you questioned God's instructions? Kailan mo huling tinanong ang utos ng Diyos sa'yo? At dito, tandaan niyo, dahil sa klase ng kanyang pananampalataya, na kung makikita ninyo ay hindi naman talaga siya nagtanong, siya ay pinagpala. And we can see how God bless his life throughout the generations. So, kumusta tayo? How do you handle instructions that are hard to be obeyed? Kailan ba sinabi ni Lord, anak, yung ito wala akong babanggiting pangalan, pero magkukwento lang ako sa inyo. Alam niyo ba hindi niyo kilala to si Lord? Napakahirap tong gawin. Alam niyo kasi, meron kasi tayong kapatid, hindi pa babanggiting pangalan niya, sa Diyos ang papuri. Alam niyo kung hindi ka naniniwala kay Lord, napakahirap ibigay ang iyong first fruit sa Kanya. Ano yung first fruit? Yung sinasabi ng Bible na naunang ani mo. Alam mo ninyo, tayo sa church, para lang pumalaman ninyo, ang dami po natin mga binabayaran. Hindi lang po yung equipments natin, hindi lang po yung mga upuan na yan, hindi lang po yung mga electricity. Ngayon, pagka po tayo halimbawa nakabayad sa buwan na to, yung iba po natin ginawa ng paraan para mabuo ang bayad sa renta, babayaran natin next month yon. Ganun po nangyari sa atin. Yung mga na hiram po natin last year, binayaran po natin ngayon with your pledges. Binayaran po natin ng mga offering ninyo, ng mga pledges po ninyo. Kaya dumating tayo sa point na tayo po ay nakiusap sa ating nirerentahan na building na baka pwedeng tayo ay imbis na 20, ay nakiusap po ako na kahapon tayo magbayad. Alam mo yung upo ninyo, meron tayo isang kapatid na kumausap sa mga deacons nung Sunday. Pastor, yung first fruit ko, ibibigay ko sa Panginoon. Alam niyo, I was touched. Kasi babanggitin ko yung amount pero hindi ko siya itataas ha. Binitawan niya 22,000. Sabi niya, first fruit ko to. Alam niyo, mahirap bitawan yun kung hindi mo kilala si Lord. Sabi niya, yung 2,000 po ay pledge po yan. Yung 20,000, yun po yung aking first fruit. Alam na mga deacons yan. Lapitan yung mga deacons, gusto niyo malaman, but I cannot disclose it here. Tapos hanggang sa nakompleto po siya, nagtulong-tulong sila Ate Mina, sila Ate Cecil, kung paano gagawin, nananalangin ng mga deacons. That's why we were able to pay for the rent yesterday lang po. The reason why I'm telling you this, kumaga, yung faith natin kasi, pag hindi mo kilala si Lord, mahirap bitawan yun, ipaggastos ko na to pambayad ko na to mahirap gawin po yun. But because itong taong ito ay nakakakilala talaga sa Panginoon at nakita nila sa kanilang pamilya kung paano sila pinagpala ng Panginoon, hindi mahirap bitawan sa kanila because they know how God bless their lives. Ang sinasabi ko lang ganito, no? Dito kasi, ang sabi ni Lord, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and bring him to Mount Moriah. Ano nangyari? Walang tanong No question for a too early execution. Pero tayo, marami tayong tanong. Kailan ka huling nagtanong sa Panginoon? Kaya yung klase ng faith mo, kuminsan, selective obedience sa kinalalabasan. Yung bang susunod ka lang, what seems to be pleasant for you? What seems to be too easy for you to do? Pero pag medyo mahirap na, mabigat na, teka muna, nag-take ka ng pause, teka muna. You even question God's wisdom because as if God is wrong in instructing you to do such a thing. Dito sabi ng Bible, pag binasa ninyo, hindi nagtatanong ang klase ng pananampalataya na ito. What he did, sabi ng Bible, he just obeyed God and brought his son, kasama pa yung dalawang alipin, at naghanda talaga siya ng pagganong para nga yung kanyang anak na si Isaac ay ialay doon sa altar, gapusin, saksakin at sunugin. Dahil yun ang instruction. Pero na nakita ni Lord na sasaksakin na niya, hinarang siya ng anghel ng Panginoon. Sabi niya kanya, huwag mong sasaktan ng bata. Sapagat ngayon nakita ko na nakanda ang sumunod sa akin at dahil diyan pagpapalain kita. Lagi natin itong dapat tandaan, there is no substitute for obedience. Obedience is the only key for blessings. Pero paano ka susunod? Kung ang faith mo ay 50-50,
Paano ka susunod kay Lord na 100% if your obedience is selective? Pag sa tingin mo ay kaya mo, susunod ka. Pag hindi mo kaya, mangangatwiran ka. At pag sa tingin mo ay mahirap gawin, aayaw ka. Tapos ngayon, magsosorry ka na, Lord, pasensya na po, hindi ko kayang gawin. Then you ask again for another blessing. Dito po ay nakakatuwa ang Panginoon ay gusto ko ipakita sa inyo na God commend. Kino-commend ni Lord yung mga faith na sa Diyos talaga nakatingin. Sa Kanya talaga nakatingin. So, pumapansin ninyo, sabi ng Bible, inutusan siya, pero hindi siya nagtatanong. So, kumusta ang ating faith? Is the kind of faith that you have ay masasabi nating uri ng pananampalataya na hindi nagtatanong? Siya po ay hindi nagtatanong. Pero pagdating sa dulo, when God saw His heart, nung makita ng Diyos yung kanyang puso, na, wow, yung kanyang puso talagang susunod sa akin. Willing siyang gawin ang lahat. Si Lord na mismo ang humarang, wag mo sasaktan ng bata. Na ipakita mo ng kahit napakahirap para sa iyo. Because you believe in me, you obeyed me, I will bless you. Pagpapalain kita. So yun po ang una. Pananampalataya na hindi nagtatanong. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Number 2, pananampalataya na pinagpapala. Ito yung pananampalataya na hindi lamang nagtatanong, kundi yung pananampalataya na hindi nagmamarunong. May mga pananampalatayang mapangatwiran. May pananampalatayang mukhang mas magaling pa sa Diyos. Mukhang ang utos ng Diyos ay mali, kaya kailangan niyang mag-reason out. Para bang ang sinabi ng Lord ay, carry your cross daily and follow me, at sa tingin mo mali. Kaya ikaw nangangatwiran, kaya ayaw mong buhatin ang iyong krus. Dito ang sabi ng Bible, bakit ko sinabing hindi nagmamarunong? Ang Israel ay hindi po nakilala sa mga burnt offerings. Ano ang burnt offerings? Ganito po yan. Pag sinabing burnt offering, ito po yung pag-aalay ng isang may buhay doon sa altar, at pagkatapos ay sasaksakin mo siya, at pag siya'y namatay, at saka mo siya ngayon susunugin. Sa kanilang bansa, sa Israel, ginagawa iyon, pero sa mga hayop lang. Pero dito, ang utos ni Lord, hindi hayop ang gagawin mong alay. Sacrifice him there, at ang linaw-linaw as a burnt offering. Bakit may emphasis si Lord kay Abraham na hindi sinabi na sacrifice, hindi, tapos na. Sinabi ba kung paano siya isa-sacrifice as a burnt offering? Pag sinabing as a burnt offering, susunugin siya, pero bago mo siya sunugin, siya ay iyong gagapusin, sasaksakin, at saka susunugin, at ito ngayon ay magsisilbing masamyong handog sa akin. Ngayon dito, ang gumagawa po niyan, makinig po kayo ha, ang mga gumagawa po niyan, mga neighboring countries ng Israel. It was not a practice of Israel. Ginagawa yan ng mga neighboring countries, but not Israel. Ilang taon na ba si Abraham yan? Alam niya ang mga practices ng neighboring countries. Pwede niya sabihin, Lord, teka muna, it's not a culture. Hindi yan kultura ng ating bansa. Lord, teka muna, para nagkakamali ka. Hindi natin yan gawin. Hindi ka, Lord, mag-uutos ng ganyan dahil kung mismo nagsabi, thou shalt not kill. Paano ko ito gagawin, Lord? So dito, ang sinasabi ng Bible, hindi siya nagmarunong. Kailan mo huling pinangatwiranan ang Diyos sa kanya pinagagawa sa iyo? Sabi ni Lord, gawin mo ito. Ginawa mo? Hindi. Hindi mo ginawa. Kaya ngayon, yung pagpapalang dapat ay para sa atin, hindi natin maranasan kasi ang hilig nating tanungin ng Diyos sa utos niya. Ang gusto natin sundin ay yung madali lang nating gawin. Sumunod si Abraham and he was commended. Kinommend siya. Alam niyo ba na yung anghel ng Panginoon ay 2 beses bumalik? Nung una, inawat siya, at pagkatapos yung pangalawang balik ay sinabihan siya na dahil na ipakita mo na, pagpapalain kita at ang iyong lahi. Pinagpapala ang pananampalataya hindi nagmamarunong. Yung pananampalataya na nakahandang sumunod sa Diyos na kahit anong mangyari, Lord, mahirap po ito para sa akin. Minsan may pagagawa sa iyo, Lord, ang hirap gawin para sa iyo. Pero when God saw your faith, that you are willing to obey, tingnan ninyo, nung sinabi ba ni Lord kay Abraham na si Isaac ay ihandog as a burnt offering, nung siya ginapos, nagawang gapusin, pero hindi pinayagan ng Diyos na siya ay patayin. Kaya ang ibig kong sabihin, pag nakita ng Diyos kaya mong sumunod,
Siya mismo ang haharang sa'yo. Pag sinabi niyang, anak, tama na, enough. Nakita ko yung obedience mo. Wow. Kumusta ang obedience natin? Sa atin, baka dun pa lang sa bahagi ng paghahanda pa lang ng panggatong, hindi na natin magawa. Pero dito, hindi nyo nakita si Abraham na question niya ang Diyos. Kailan mo huling question ang Diyos? Sometimes we question God because of what is happening to us is very unpleasant. You hate what is happening to you. You don't like what is happening to you. And God is commanding you to do something that is very hard for you. And now you're starting to question God. Lord, bakit po? Lord, bakit naman? Lord, parang ang hirap nito. You are there questioning the Lord, tapos gusto mo pagpalain kanya. Dito ang sabi ni Lord is, hayaan mo si Lord ay mag-utos sa atin at nakikita naman niya ang kakayanan natin. Hindi nagmamarunong. Masakit to eh. Itong hindi nagmamarunong. You always find yourself arguing with God. Lalo na pag hindi mo na gusto nangyayari. Lord, bakit? Lord, don't you care? Remember the disciples nung malapit nang lumubog yung kanilang bangka? At yung bangka na yan ay, sabi ng Bible, lumakas ang hangin at pagkatapos ang tubig ay nagkaroon ng malaking alon. At nado sila sa ganung kalagayan na para silang lulubog. Ang sabi ng isang alagad sa Panginoon na natutulog, Lord, don't you care? Ito yun eh. This is the picture of the Christians today. Don't you care, Lord? Lord, ang hirap na pinagagawa mo, naiintindihan mo ba yan, Lord? Lord, don't you care? We question God. We are trying to tell God, Lord, you are wrong. Lord, what you wanted me to do is wrong. Lord, no, I will not do that because I know better than you. Yun ang sinasabi mo eh. When you question God, you're telling God that you are better than God and you know everything. Ayaw mo siyang sundin. May mga utos si Lord na ang hirap. Pero dahil utos niya, gagawin mo. Yun ang pananampalatayang pinagpala ni Abraham. Hindi nagtatanong at hindi nagmamarunong, kaya sa huling bahagi ng chapter 22, ang sabi ni Lord, dahil naipakita mo na nakahanda kang sumunod sa akin, pagpapalain kita, hindi lamang ikaw, kundi kasama ang iyong lahi na maging kasindami ng mga bituin sa kalangitan at buhangin sa karagatan, doon sa dalampasigan. Napunta tayo sa pangatlo, sa verses 4 and 5. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. Ibig sabihin, bawat araw ng kanilang paglalakbay, pabigat ng pabigat ang kalooban ni Abraham. Remember, Isaac was his only son, at ang sabi ng Bible, alam ni Lord how much he loved his son. Ang sabi niya rito, isakripisyo mo sa akin, ialay mo sa akin na yung anak, ang kaisa-isa mong anak na yung minamahal. Sacrifice him there as a burnt offering. Kumbaga yung descriptions ni Lord, ayun ang laman ng puso ni Abraham. Alam ko kung anong klase ang pagmamahal mo sa anak mo. At alam ko din na pwede mong ipangatwiran sa akin na kaisa-isa mo yung anak at pinakamamahal mong anak na nag-iisa dahil yan din naman ay bigay ko sa iyo. Now, dito, habang sila ay naglalakbay, pumalo ang unang araw, pumalo ang pangalawang araw, at pangatlong araw, natagpuan ni Abraham yung kanyang sarili na nakita na niya kung saan yung bundok ng Moriah. Kaya ang sabi ng Bible, verses 4 to 5, on the third day, umabot pa siya ng third day, na mabigat ang kalooban. Ang sabi ng Bible, on the third day, Abraham looked up and saw the place. In the distance, nakita niya yung lugar ng pag-aalayan. Kung ikaw yun, tutuloy ka pa ba? Teka muna, baka sadyain ko magpakaligaw-ligaw na kunyari ay hindi ko natagpuan para lang hindi matuloy yung pag-aalay ng aking anak. Baka gumawa ka ng paraan, Lord, sorry po. Walang GPS. Lord, sorry po. Walang Waze. Hindi ko alam yan lugar na yan. Lord, sorry, hindi ko makita. Uuwi na ako, Lord. Papara-paraan ka na dyan para hindi ka makasunod. Pero tingnan niyo, on the third day, sabihin, first day, naglalakbay sila. Second day, naglalakbay sila. Sa tingin nyo, tuwing sila'y magpapahinga at pinagmamasdan niya yung kanyang anak na si Isaac, marahil habang nagpapahinga sila ay natutulog at sinusunya pa niya, anak, kung alam mo lang na ikaw ang aking ihahandog. Sa tingin nyo, hindi mabigat yung kay Abraham? Pabigat na pabigat yun, lalo na nung on the third day. Ngayon, anong masasabi nyo dito? Umabot pa sila ng third day. At on the third day, nakita na nila yung lugar na pupuntahan. Anong masasabi niyo dito? Pag binasa niyo yung verse 5, kinausap pa niya yung kanyang mga alipin. Sabi ng verse 5, he said to his servants, stay here with the donkey.
Dito lang kayo ha, ng asno natin. While I and the boy, habang ako at si Isaac, ang batang si Isaac, will go over there. We will worship and then we will come back to you. So nagtuloy ba sila? Yes. Naigapos ba si Isaac? Naigapos. Ano nangyari? Naihiga ba? Naihiga. Nasaksak ba? Hindi. Pero yung emotion was very, very intense. And I believe very, very strong emotion ni Isaac. Pwede siyang magtanong, Lord, tama ba itong gagawin ko? Did I hear you right? Lord, did I hear you right? Tama ba ang dinig ko? Naihandog ko yung kaisa-isa kong anak? Tumuloy si Abraham hanggang sa naihandog ang kanyang anak. Ano yung resulta nito? Sabi ng anghel ng Panginoon, huwag mong saktan ng bata na ipakita mo na hindi mo siya kaya ipagkait para sa akin at dahil dyan pagpapalain kita. Pananampalatayang pinagpala. Una-una, pananampalataya na hindi nagtatanong. Pananampalataya na hindi nagmamarunong. At pangatlo, pananampalataya na hindi umuurong. Hindi umatras. Hindi siya nag-alibay. Hindi siya gumawa ng paraan para ma-delay. Wala siyang delaying tactic. Lord, traffic, Lord eh. Lord, hindi pwede, Lord, hindi ko makita eh. When was the last time God instructed you to do something and yet you found yourself reasoning out? Kailan muli nakita mo yung sarili mong nangangatwira ka para wag lang matuloy ang utos ng Diyos? Dito hindi siya umurong. Kahit bigat na bigat ang kalooban niya, yung kanyang emotion was set aside at yung kanyang way of thinking ay na-set aside. What he was focused was on his faith. I believe in God at malinaw sa kanya na ang batang ito ay galing sa Diyos kaya nakahanda akong isoli ito kung siya man ay muling kukunin ng Diyos. Ito ang hindi natin nakakalimutan dapat. Tayo mga Kristiyano, ano man yung mga pinayagan ng Diyos na pagpapala sa atin, kung malinaw sa iyo na na-acquire mo yan, na-achieve mo yan, because God blessed you with that, then don't be afraid if God is asking for you, is asking you for that. Kumisa kasi akala natin, pag pinagpala tayo, atin na yun, tingnan mo na, bigay ko yan sa iyo. Pag hiningi yan ni Lord, be willing to surrender it to God. Ganon ang magandang nangyari dito kay Abraham. Ang sabi, nung hindi pa nanganganak si Sarah, sabi niya, magkakaroon ka ng isang supling at ang iyong asawa ay magkakaanak. Si Sarah, hindi nga siya naniwala. Nagtawa pa siya. Pero alam yun ng anghel ng Panginoon na nagtawa siya. Pero ano nangyari? Nanganak siya. Tapos yung mga anak siya ngayon ay malinaw sa kanya na yun ay galing kay Lord. She was reminded that she was promised na siya ay magkakaroon ng anak. So malinaw. Ang batang ito galing sa Diyos. Ngayon, hinihingi mo ulit yung batang ito. Okay, willing ako ibalik sa Diyos. Anong meron ka ngayon? Ito ba'y trabaho? Ito ba ay negosyo? Pag-aari, property? Kung alam mo yan ay bigay ng Diyos, pag hinihingi ng Diyos, isoli mo sa Diyos. Yun ang pananampalatayang hindi umuurong. Pero hindi, pag pinagpala tayo, nagiging lisensya pa yan para hindi makasunod sa Diyos. Pag pinagpala tayo, ayaw pa natin yung ibigay sa Diyos. Eh dito, ang sabi ng Bible, grabe si Abraham. Nung makita niya yung lugar, sabi niya sa mga alipin niya, dito lang kayo ha, lalakad lamang kami ng aking anak, this boy. Sabi niya, we will worship them. Grabe, no? Yung kanyang pananampalataya, nag-uugat sa pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi dito ng Bible, he was blessed by the Lord. Hindi umurong na, tingnan ninyo. Nagsalita yung kanyang anak na si Isaac, the most painful part, I could say. Hindi yung sasaksakin kundi yung tinanong ka ng iyong anak. Ano sabi ng kanyang anak? Isaac spoke up and said to his father, Abraham, sabi sa his father Abraham, sabi, Father, yes, my son. Abraham replied, ano ang tanong ng kanyang anak? The fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Lord, sabi niya, kumbaga, para sinasabi niya, Tay, nandito na yung yung panggato, tsaka yung kutsilyo, nasaan yung young lamb? Nasaan yung tupa, yung kordero na ihahandog? Naku, paano mo sasagutin kung ikaw yung tatay? Naku, anak ko, alam mo lang na ikaw yung aking ihahandog. Ang sakit nun. Doon pa lang, pwede nang umurong. Pwede nang mangayaw. Pero ano yung umisan? Emotions should not be listened to. May mga panahon na hindi mo kailangan pakinggan ng emotion mo. It should be faith over emotion.
It should be your belief in God over emotion. Yung iba. Yung ating emotion, pagka pinagpala ka ni Lord, nagiging dominant. Instead na yung faith mo ang dominant, kumisan, na-overpower siya ng ating emotion. Tay, nandito rin pang gatong at saka yung kutsilyo, nasaan yung kordero na ihahandog? Naku, kung ikaw yung tatay, kaya mo? Kahit 10 ang anak mo, hindi mo isasakripisyo yung isa. Anak, the Lord will provide. Alam niyo kaya ako doon sinasabi? Tingnan ninyo ha. Kailan huling umurog yung faith mo? Yung faith mo na parang ayaw mo na ituloy. Ayaw ko na maglingkod kay Lord. Urong na ako. Ayaw mo na kasi ang tindi ng faith na kailangan gamitin dito. Tandaan ninyo. God will never allow it for you to experience, for you to experience, for you to encounter. If God sees it na hindi mo kaya, it's just a matter of obedience. Pinag-uusapan dito pagsunod lamang. Kaya nga, ang maganda dito kay Abraham, though I don't understand, but knowing that this blessing, this Isaac came from you, I'm willing to surrender this guy, this boy, to you again. Ang mahirap sa ating mga Kristiyanong pinagpala, pagdating ng pagpapala, akala mo sa'yo. Kaya ayaw mo nang bitawan. Pag hinihingi na ni Lord, sarado ka na, kinakandado mo na. Hindi, kayang alisin ni Lord dyan eh. Kayang kunin ulit yan ni Lord. Ang kailangang makita ni Lord ay yung bukas kang sumunod sa Kanya sa kabila ng ikaw ay pinagpala. So dito, hindi umurong yung kanyang pananampalataya. Pero tayo, pagpabigat ng pabigat yung sirkunstansya, umaayaw tayo. Pangatlong araw, pabigat na bigat na yung kanyang nararamdaman. Grabe. Kung ako yun, baka sinadya kong magpakaligaw-ligaw, wag lang mahandog yung aking anak. Pero nung nangyari, on the third day, he saw the place na sinabi ng Lord. At anong ginawa niya? Pumunta sila. Tapos tinanong pa nung anak, anong nangyari? Nasaan na? Nasaan na yung korderong ihahandog? Nandirito na yung kutsilyo at panggatong. Well, sabi niya, the Lord will provide. And it happened. Anong masakit? Isa pang masakit na senaryo. Paano mo i-explain kay Isaac na habang siya ginagapos mo? Anak, ikaw talaga yung handog ko. Pero hindi nyo rin nakita si Isaac na nagtanong sa kanyang ama. Siya ay higa doon sa ginawang altar na kung saan susunugin si Isaac at nung sasaksakin na siya, doon pa lang eh. Baka pagkuha pa lang ng palaksak, baka hindi mo maiangat ang kamay, baka umurong ka na eh, umayaw ka na eh. Baka doon pa lang sa part na ginagapos mo yung anak mo, umayaw ka na eh. Baka doon pa lang sa part na gumagawa ka ng altar para sa magsusunugan kay Isaac, umayaw ka na eh. Baka doon pa lang umurong ka na eh. Kasi patindi ng patindi yung emosyon, pabigat ng pabigat. Sometimes when our emotions are being attacked, being tested, wow, minsan nangangayaw na tayo. Ayoko na! Sobra na to! Sometimes, deep within your heart, you're already withdrawing. And that feeling is something that cannot be hidden in the sight of the Lord. Sa hirap na pinagdadaanan ko sa puso mo ay parang gusto mo na umurong. God knows it. Pero nakita ni Lord, anak, I know how you feel. Alam ko mahal mo si Isaac. Pero alam mo, anak, naipakita mo sa akin, handa kang sumunod. Ipapalain kita. Ang sarap sabihin ni Lord sa iyo. Anak, I will bless you kasi nakahanda kang sumunod eh. Kasi kahit yung walang-wala ka na eh. Dahil alam mo, kailangan mo itong isoli sa church. Kailangan mo tulungan ng church kahit walang-wala ka na. Nakita ko yung faith mo, anak, I will bless you mo. Lalo ko ng pagpapalain. Anak, alam ko na hirap ka din. Pero alam mo, nung nakita ni Lord na yung obedience niya nandoon kahit hirap ang kalooban ni Isaac, wow, I will bless you more. Your descendants, sabi niya, magiging kasing dami ng bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa dalampasigan. So dito, ang faith na to ay hindi umuurong. So mga kapatid, how's your faith? Pananampalataya na hindi nagtatanong. Pananampalataya na hindi nagmamarunong. Hindi pinangangatwiranan ng Diyos na para mas magaling pa siya sa Diyos. Na mas marunong pa siya sa Diyos. At pananampalataya na hindi umuurong. May the Lord sees in our hearts this kind of faith na meron si Abraham. Let's conclude this message. Pwedeng hindi mawala ang sakit, pero makakatawid ka kahit masakit. Why? Dahil sa pananampalatayang totoo na meron ka. Amen? Magandang gabi sa inyo lahat. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Welcome again sa ating Wednesday Word tonight. Amazing grace.